Welcome back dito sa ating YouTube channel, My Backyard Hobby. For today's video, mga ka-backyard, we are going to shred or chop the cabbage that we were able to gather or pick up from the market the other day, and we are going to ferment this cabbage again, mixing with ipa or the rock, and then the molasses. And kaya gawin natin ngayon una ay ano tayo, we will use our shredders machine to chop the cabbage so that we can ferment it again. Yung gagamitin mga backyard at yan, ihanda ko na, and ito yung ating shreds or chops ngayon, and hopefully be able to ferment this again, because if we don't, then masisira. So I'll do it this today because I have time. Tara, cabbage para hindi madali yung ating kamay. Lola? Tapos na mga backyard, isang malaking palanggana lang na ano natin, kaya kulang pa to. So mamayang gabi kuha muna ako dun sa market, at least mayroon tayong dalawa or tatlo nito, okay na. Kung kulang pa rin, idagdagan ko ng puno ng saging. Na lang muna tayo. Siguro bukas ko pa ito ma-mix. Lagyan natin ng darak at saka molasses, mga kabakyan. Haluin natin itong ating
ferment na dahon ng cabbage. At dinagyan ko ng darak o ipa na tagsyam na dangkal. Ayan. So dalawa. Yun yung ating tubig, molasses. Mix na natin sa tubig. Yan lang mga kabakyard. Hindi naman lagyan nyo ng kaunting asin. Basta kaunti lang. Mixture mga kabakyard. Yan. Mix na natin ng maayos to. At ilagay na natin ito sa ating barrel kung sa 200 liters na barrel natin. At make sure na seal ninyo ng maayos ang inyong paglagyan para hindi siya mapasukan ng hangin at maganda yung kalapasan ng fermented na pagkain ng inyong mga alaga. Tara, ito nating ilagay ito sa ating barrel mga kabakyard. Puno na siya. Hindi ko masyadong pinuno ito kasi ano pa to siya, mag-expand pa ito siya, so kailangan lagyan natin ng space ng kaunti. So yun na mga backyard, kailangan ma-sealed natin ito ng maayos. So yung gawin ko dito mga kabakyard ay lagyan ko nitong plastic. Ayan, yan, itong plastic mga kabakyard, yan, itong garbage black garbage plastic yan, para tapos bago ilagay yung kaniyang lid at ilak natin para hindi siya mapasukan ng hangin mga kabakyard at magiging maayos yung ating fermentation mga kabakyard. Tapos na natin itong i-sealed, so sigurado hindi na ito makapasok yung hangin. Ayan, salyado na siya. So after 7 days na fermentation, pwede na natin itong magamit mga backyard. Pwede na natin ipakain ito sa ating mga livestock. At kung kayo ay nag-aalaga ng baboy, pwede na din ito mapakain sa baboy ninyo mga backyard. Yan. So dito na lang ko tatapusin itong ating vlog. So today is Wednesday. So next Wednesday, Thursday, pwede na natin ito. Pwede ko na itong mapakain sa aking mga alagang manok, pato, gansa at saka pabo dito sa ating backyard mga kabakyard. So maraming salamat sa inyong patuloy na suporta, subaybay, at please subscribe, like, share ng ating mga video, at don't forget to click the notification bell so that you will be updated sa ating next upload mga kabakyard. So maraming salamat again and God bless.